Heto na nga mga kaibigan, breaking news. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa at huwag nang magpauto pa sapagkat itong pahayag ni AFP Chief of Staff na si Romeo Browner Jr. Ang sabi po niya, ang suporta po ng AFP, yung kanilang mandato at tinitiyak daw nila na sila ay nakasuporta sa taong bayan pagdating sa napakalalang korupsyon na nakikita at nangyari po sa ating bayan mga kaibigan. So kayo po ay binibilot lamang at inuuto ni Browner. Bakit? Kasi meron pong hindi maipaliwanag na ghost military project. Ayan. So imposible po na hindi po niya alam ang ghost military project na ito. Nagkakahalaga lang naman ng 15 billion pesos. And it's obviously, kung nais niyang patunayan na talagang nakasuporta siya at pinaninindigan niya ang kanyang trabaho na bantayan ang bayan at ang mga Pilipino, kumilos na siya. Huwag na siyang magbulag-bulagan, huwag na siyang magbingi-bingihan. At kumbaga, tawag ito, kumalas na siya sa pagsuporta sa Pangulo. Kasi, ang sabi nga ni Pangulong Marcos Jr., pigilan na, buwagin na, kilalanin, ikulong ang dapat ikulong. Alam niyo na yun, lahat daw ng involved sa korupsyon. Ang dami na pong nangyari. Napalitan na ang Senate President. Nagsagawa na ng ilang pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee noong panahon pa ni chairman ng Blue Ribbon na si Senator Rodante Marcoleta. Tinuloy pa rin po ito ni Ping Lacson. Nagkaroon na rin ng investigasyon ang Kamara o ang Kongreso. Kumbaga marami na pong nakilala yung mga obvious na mga may kasalanan, yung mga obvious na mayroong ginawang pagnanakaw. Sabi nga ni Senator Amy Marcos, ikulong na, total obvious na at mayroon namang ebidensya na malakas. 'Di ba? So may punto po si Amy Marcos dito. Meron na rin pong isinagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ibinuko na rin po ni Pangulong Marcos Jr. ang 15 contractors. No? Yung mga contractors naman kumanta na. Involved si Saldico, Martin Romualdez at si Executive Secretary Lucas Bersamin. So ano pa ang hinihintay dito ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. kung ang suporta niya ay nasa taong bayan pagdating po sa paglaban sa korupsyon? Napakadali naman pong patunayan yan. Ang taong bayan ay galit na sa korupsyon. At ngayon nga po kumikilos ang grupo ni na Congressman Kiko Barsaga. Mamayang alas 10 ng gabi ay nandoon po sila sa Forbes Park. At hindi natin alam, baka yung iba ay dadiretso ng Luneta at Malacanang. So pansinin nyo, alas 10 ng gabi. Bakit kaya alas 10 ng gabi? O alam nyo na yan, Browner. So very obvious. So kung susuportahan ninyo ang taong bayan pagdating sa paglaban sa korupsyon, ano pa yung hinihintay ninyo? Susuportahan nyo pa rin ba ang administrasyon gayong obvious na ang korupsyon? Yan. So mga kaibigan, pwede po tayong makilahok sa protestang ito laban sa korupsyon. Doon po sa hindi makakadalo sa ginagawang rally ng grupo po ni Congressman Kiko Barsaga at iba pang mga talaga namang lumalaban sa katiwalian, ay maaari po tayong makibahagi sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng bidyong ito upang malaman ang alam nyo na, para marami po ang makaalam. Malacanang should know that millions and millions of Filipino people are no longer happy with the services, with the leadership of the Marcos administration, because obviously ang dami na pong naungkat, ang dami na pong naimbestigahan, nakilala at nalaman na natin kung saan nag-ugat, paano nagsimula ang korupsyon na ito.
pero hanggang ngayon ay wala pang nakukulong. In fact, ginagawan po nila ng paraan na yung end-to-end steps of investigation and punishment ay nagtatapos at tinatapos din po ng Office of the Ombudsman. So halimbawa po nito, magsasagawa ng investigasyon ang Independent Commission for Infrastructure. Makikilala natin kung sino talaga ang malaking tao na nasa likod ng flood control scam na ito. So magdedemanda sila ngayon, magsasampa sila ngayon ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Sino ba ang current ombudsman ngayon? Si Remulla. Ngayon, kapag nasa Office of the Ombudsman na, automatic lahat po ng sinampahan at sasampahan ng kaso ng ICI ay mababaliwala sapagkat buburahin at talaga namang kalilimutan ang mga kasong isinampa sa mga taong ito. So obviously, yung effort po ng Independent Commission for Infrastructure ay drawing lamang po yun para masabi na ang gobyerno ay seryoso sa pag-iimbestiga sa flood control. Pero at the end of the day, kapag nasa ombudsman na po ang kaso, papatayin din po ito ni Secretary ni Ombudsman Remulla. Okay? So papatayin din po ito ni Remulla. In fact, mga kaibigan, nung hindi pa po naluluklok si Remulla bilang ombudsman, di ba ayaw magsalita ni Martin Romualdez. Tahimik si Martin Romualdez. Pero nang i-appoint na po ni Marcos Jr. si Ombudsman Remulla, ano po yung sabi niya? Siya po ay makikipagtulungan na sa Independent Commission for Infrastructure at sasabihin na niya ang kanyang nalalaman kaugnay sa flood control scam na ito. Ano po ang naging desisyon o pahayag kaagad ni Secretary Remulla? Gagawin niyang state witness si Martin Romualdez. So kapag naging state witness na si Martin Romualdez, ibig sabihin absuelto na si Martin Romualdez sa lahat ng mga kasong isasampa laban sa kanya kaugnay sa flood control scam na ito. Malilibre na si Martin Romualdez. Ibig sabihin, wala ng kaso. Buburahin ang kanyang kaso dahil gagawin siyang state witness. Ang tanong dito, kung state witness si Martin Romualdez, sino na ngayon ang mastermind? Sino na ngayon ang may pakana ng maanumalyang flood control projects? So, sino yung ituturo niya? 'Di ba? Paano siya naging state witness? Paano siya naging whistleblower? Sino yung ituturo ngayon ni Martin Romualdez? 'Di ba? Paano na? Anong mangyayari? Paano na? Sino yung ituturo niya? Alangan ituro niya si Marcos Jr. Ituturo niya ang Pangulo. So it's very obvious, no? General Browner, kung ang suporta mo ay nasa taong bayan, mahaba pa po yung oras, maaari kang magsalita sa isang utos mo lamang, sa isang boses mo lamang, sasabihin mo lamang kumakalas ka na sa iyong pagsuporta sa administrasyon. Hindi na po magkakagulo. Maayos na bababa ang Pangulo dahil nakadepende lamang ang Pangulo sa iyong utos. So may pamilya ka po, may mga kamag-anak ka, may anak ka, General Browner. So gugustuhin mo ba na magkaroon po ng kaguluhan mamayang gabi para lamang bumaba sa presidency si Pangulong Marcos Jr.? So kung gusto mo maging mapayapa, meron pa pong panahon, i-anunsyo mo na pinuputol mo na ang anumang suporta sa administrasyon. Sapagkat ikaw, masasabi natin, ikaw nga yung pinuno ng Armed Forces of the Philippines. Ikaw nga yung pinakang leader ng Armed Forces. Pero hindi mo alam at hindi ka nakasisiguro na hawak mo pa rin ang iyong sandatahang lakas. Diba? Marami po dyan sa iyong mga laylayan ang ayaw na sa korupsyon. Marami dyan na nagsasawalang kibo lamang, tahimik lamang. Pero
deep inside. They don't want na dumating pa sa punto na magkakasakitan. They don't want na dumating pa sa punto na magkakaroon ng patayan dahil sa protestang ito ng taong bayan. May mga pamilya po yan. Okay? So, sa mga nanonood ng video na ito, makibahagi po tayo sa ating protesta sa pamamagitan ng pagkomento sa video na ito. Iparating natin ang ating pagtutol, ang ating pagnanais na tapusin, wasakin at tigilan ang korupsyon. At ito ay mangyayari lamang kung bababa sa pwesto si Pangulong Marcos Jr.